Paano gamitin ang mifepristone at misoprostol para sa pagpapalaglag gamit ang tableta sa unang 13 linggong pagbubuntis? Araw-araw, maraming tao sa buong mundo ang gumagamit ng ligtas na medikal na pagpapalaglag gamit ang mifepristone at misoprostol. Kapag nasunod ng maayos ang mga instruksyon sa paggamit, 95% ang magkakaroon ng matagumpay na pagpapalaglag. Pero tandaan, ang impormasyong ito ay mahalaga lamang sa mga magpapalaglag gamit ang tableta na nagbubuntis ng mababa sa 13 linggo mula sa unang araw ng iyong huling regla. Bago magsimula, sundin ang mga sumusunod na alituntunin. I-verify ang bilang ng iyong pagbubuntis upang matiyak na hindi ito aabot sa 13 linggo. Subukang i-schedule ang pagpapalaglag sa mga panahong wala kang ibang gagawin at maaari kang magpahinga. Bagamat bihira ang mga komplikasyon, mahalagang may kasama ka at may nakaplano kung sakaling magkaroon ng emergency. Isipin ang tungkol sa self-care, manatiling hydrated, kumain, uminom ng tsaa, gumamit ng hot compress, o maligo ng mainit upang maibsan ang anumang sakit sa iyong puson. Ihanda ang gamot sa pananakit tulad ng ibuprofen. Gawin ang lahat ng mga bagay na magpapaginhawa sa iyong nararamdaman, katulad ng mga panahong ikaw ay may regla. Mga medikal na kondisyon na may kontraindikasyon. Napakaligtas ng medikal na pagpapalaglag sa ilalim ng 13 linggong pagbubuntis para sa karamihan ng mga tao. Ngunit kung meron kang ilang kondisyong medikal, hindi inirerekomenda ang paggamit ng tableta sa pagpapalaglag. Hindi inirerekomenda ang paggamit ng mifepristone kung gumagamit ka ng pangmatagalang steroid tulad ng prednisone o dexamethasone. Meron kang pagdudugong hindi normal tulad ng porphyria. Meron kang chronic adrenal failure. Gayunpaman, sa mga kasong ito, posible ang pagpapalaglag gamit lamang ang misoprostol. Hindi inirerekomenda ang parehong paggamit ng mifepristone at misoprostol kung gumagamit ka ng mga anticoagulants tulad ng heparin o warfarin. Ikaw ay allergic sa mifepristone, misoprostol, or prostaglandin. Na-diagnose ka na may ectopic pregnancy, nangangailangan nito ng partikular na gamutan at dapat kang humingi ng medikal na pangangalaga. Kung meron kang IUD, maaari mo pa rin gamitin ang mga tableta sa pagpapalaglag. Ngunit nangangailangan ito ng pag-iingat dahil mas magiging matindi ang cramping o sakit sa puson at mas mataas ang tsansang magkakaroon ka ng ectopic pregnancy. Kaya hanggat maaari, mas ligtas na ipatanggal ang IUD bago gamitin ang mga tableta sa pagpapalaglag. Dosage ng mga tableta sa pagpapalaglag. Kakailanganin mo ng isang tableta ng 200 mg mifepristone at hindi bababa sa 4 na tabletang misoprostol, 200 mcg bawat isa, 800 mcg sa kabuuan. Kung sakaling kailangan mo ng dagdag na dosage upang matiyak na kumpleto ang pagpapalaglag, lalo na kung ikaw ay 9 hanggang 13 linggong buntis, mas mainam na magkaroon ng dagdag na dosage na 4 na tableta ng misoprostol katumbas ng 8 tableta sa kabuuan o 1,600 mcg ng misoprostol. Maaari mo pa rin gamitin ang misoprostol kung meron ka na lamang 4 na tableta. Pangkaraniwang dosage ang 200 mg mifepristone at 200 mcg misoprostol. Ngunit kung ang mga tabletang kinuha mo ay may iba't ibang mg at o mcg na dosage, kinakailangan mong kalkulahin ulit ang kabuuang bilang ng mga tableta upang magamit mo ng tama ang gamot. Ang proseso. Unang hakbang, mifepristone. Lunukin ang isang 200 mg na tableta ng mifepristone na may basong tubig. Hindi nakakaranas ng anumang sintomas ang karamihan sa mga taong gumagamit ng mifepristone, kaya maaari kang magpatuloy sa iyong pang-araw-araw na gawain.
Ang ilan ay nakakakita ng bahagyang pagdurugo. Kapag ikaw ay dinugo, napakahalagang gumamit ng misoprostol upang makumpleto ang pagpapalaglag. Kung ikaw ay sumuka sa unang 30 minuto pagkatapos uminom ng mifepristone, may tsansang mawalan ng bisa ang tableta. Sa kasong ito, kakailanganin mong ulitin ang unang hakbang kung meron kang sobrang mifepristone. Maghintay ng 24 hanggang 40 oras. Maghintay ng hindi bababa sa 24 na oras, ngunit hindi hihigit sa 48 oras. Gagana ang tableta sa anumang oras sa pagitan ng 24 at 48 oras. Pumili ng oras sa ganoong pagitan upang simulan ang susunod na hakbang at meron kang access sa banyo. Manatili sa isang ligtas at komportabling lugar na hindi bababa sa 12 oras o mas mainam, hindi bababa sa 24 na oras. Pangalawang hakbang, pampawala ng pananakit o painkiller. Uminom ng 800 mg na ibuprofen o alternatibong gamot sa pananakit 30 minuto bago gamitin ang misoprostol. Hindi kinakailangan ang hakbang na ito, ngunit lubos itong inirerekomenda dahil mababawasan ng ibuprofen ang tindi ng cramps o pananakit. Tutulungan ka nitong i-manage ang mga posibleng side effects ng misoprostol. Kung ikaw ay allergic sa ibuprofen, maaaring uminom ng iba pang gamot tulad ng acetaminophen o paracetamol 1000 mg. Kung meron kang gamot laban sa pagduduwal, maaari mo rin itong gamitin sa oras na ito. Maghintay ng 30 minuto. Pangatlong hakbang, misoprostol. Iba ang paggamit ng misoprostol sa ibang mga gamot. Ipapakita sa inyo ng video na ito kung paano ilagay ang misoprostol sa ilalim ng dila, sublingual. Kung gusto mong malaman ang tungkol sa iba pang paraan ng paggamit ng misoprostol, maaaring makipag-ugnayan sa aming grupo ng tagapayo para sa karagdagang impormasyon. Maglagay ng isa-isang 4 na tabletang misoprostol na 200 mcg sa ilalim ng dila. Dapat manatili ang mga tableta sa ilalim ng iyong dila sa loob ng 30 minuto upang maabsorb sa iyong system. Maaari mong lunukin ang iyong laway, ngunit bawal kumain o uminom sa loob ng 30 minuto. Pagkatapos ng 30 minuto, maaari kang uminom ng tubig at lunukin ang natitirang tableta. Kung nakakaranas ka ng pagsusuka sa loob ng 30 minuto na mayroon kang 4 na tabletang misoprostol sa ilalim ng iyong dila, may tsansa na hindi gagana ang mga tableta. Nangangahulugang kailangan mong ulitin ang pangatlong hakbang gamit ang may bagong dosage na 4 na tabletang misoprostol. Karaniwang nagsisimula ang pagdurugo at cramping sa loob ng 4 hanggang 6 na oras. Ngunit maaari silang magsimula 30 minuto pagkatapos uminom ng misoprostol o maaari ding tumagal ng hanggang 24 na oras. Pang-4 na hakbang, kung kinakailangan, uminom ng pangalawang dose ng misoprostol para sa pagbubuntis sa ilalim ng 9 na linggo. Karaniwang hindi kailangan ang pangalawang dose ng misoprostol. Ngunit kung hindi ka dinudugo na kasing dami ng iyong regla sa loob ng 24 na oras o kung sa tingin mo masyadong kaunti ang pagdurugo, maaaring ulitin ang pangatlong hakbang at uminom ng 4 na karagdagang misoprostol sa parehong paraan. Para sa mga pagbubuntis sa pagitan ng 9 at 13 na linggo, lubos na inirerekomenda ang paggamit ng pangalawang dose ng misoprostol dahil ito ay mas mahusay at mas magreresulta sa matagumpay na pagpapalaglag. Maghintay ng 4 na oras pagkatapos inumin ang unang dose ng misoprostol, katulad ng sa pangatlong hakbang, at maglagay ng 4 na karagdagang tableta ng 200 mcg na misoprostol bawat isa sa ilalim ng dila. Sundin ang mga instruksyong nakalahad sa pangatlong hakbang. Mga inaasahang sintomas. Malalaman mo na nagsimula ang pagpapalaglag kapag naranasan mo ang cramping at madaming pagdurugo na
katulad o mas malakas kesa sa iyong regular na regla. Sinamahan ng paglabas ng mga namuong dugo at tissue na may iba't ibang laki depende sa kung gaano katagal ang panahon ng iyong pagbubuntis at amoy at kulay na katulad ng iyong regular na regla. Ang tagal ng malakas na pagdurugo at ang intensity ng cramps ay nag-iiba-iba sa bawat tao. Maaari kang magpatuloy sa pag-inom ng gamot sa pananakit sa buong proseso ng iyong pagpapalaglag. Huwag lumagpas sa inirerekomendang dosage bawat araw at huwag gumamit ng regular na aspirin dahil maaari nitong mapataas ang panganib ng hemorrhage. Maaari ka ring gumamit ng hot compress sa tiyan o mainit na inumin upang maibsan ang cramping. Mga side effects ng mga tableta sa pagpapalaglag. Hindi nakakaranas ng mga side effects ang karamihan sa mga tao pagkatapos uminom ng mifepristone, ngunit maaaring makaramdam ang ilan ng pagkahilo o may kaunting pagdurugo. Ang misoprostol ay maaaring maging sanhi ng pagdudumi, pagduduwal, pagsusuka, pagkahilo, sakit ng tiyan, sakit ng ulo, lagnat, at panginginig. Normal at pansamantala ang mga side effects na ito at dapat mawala sa susunod na 24 na oras o mas mababa pa sa 24 na oras. Mga babalang senyales, kailan hihingi ng tulong. Mahalagang bigyang pansin ang iyong katawan at kung ano ang nararamdaman mo sa buong proseso. Bagamat hindi karaniwan, may ilang senyales ng babala na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Kung napuno mo ang 2 o higit pang pad sa loob ng 1 oras o mas maikli at tumatagal ng 2 magkakasunod na oras o higit pa. Kung meron kang lagnat na 38 degrees Celsius, 100.4 Fahrenheit, na nagsisimula sa susunod na 24 na oras pagkatapos gamitin ang huling dose ng misoprostol at hindi bumababa pagkatapos uminom ng ibuprofen, palaging kumpirmahin ang iyong temperatura gamit ang thermometer. Kung nakakaranas ka ng matinding pananakit na hindi nawawala pagkatapos uminom ng gamot tulad ng ibuprofen, kung nakakaramdam ka ng matinding sakit o ang kulay at o amoy ng dugo ay ibang-iba sa iyong regular na regla. Ang dugo ay maaaring may amoy na hindi ka nais-nais at maaari itong maging brown, maitim o matingkad na pula. Ngunit kung mayroon kang discharge na ibang kulay na amoy bulok, maaari itong isang impeksyon. Kung ikaw ay may pamumula o pangangati o ang mga kamay, leeg at muka ay namamaga, malamang na nagkaroon ka ng allergic reaction sa gamot. Sa kasong ito, maaari kang gumamit ng antihistamine. Ngunit kung nahihirapan kang huminga, ito ay napakaseryosong allergic reaction at kailangan mo kaagad ng medikal na atensyon. Tandaan, kung kailangan mong humingi ng medikal na atensyon, hindi mo kailangan sabihin na gumamit ka ng tableta sa pagpapalaglag dahil ang mga tableta ay hindi makikita kung ginamit mo ito sa ilalim ng dila. Pangangalaga pagkatapos ng pagpapalaglag. Ang pagpapalaglag gamit ang mga tableta ay tumatagal ng humigit kumulang 15 araw upang ito ay makumpleto. Normal na makaranas ng pagdurugo sa loob ng ilang araw pagkatapos uminom ng mga tableta, ngunit dapat ay patuloy na mawala. Okay lang kung humihinto at nagsisimula ang pagdurugo at maaaring magpatuloy hanggang sa susunod na regla na kadalasan nangyayari sa loob ng 4 hanggang 6 na linggo. Hindi kinakailangang magpa-ultrasound pagkatapos ng pagpapalaglag. Kung gusto mong kumpirmahin na matagumpay ang pagpapalaglag, kinakailangan mong maghintay ng 2 linggo para magpa-ultrasound at 4 hanggang 5 linggo para magsagawa ng pagsusuri sa dugo o ihi upang matiyak na tama ang mga resulta. Ang pagkuha ng pagsusuri ng mas maaga ay maaaring magbigay ng maling positibong resulta. Sa mga linggo kasunod ng pagpapalaglag, gawin ang mga pag-iingat na ito. Inirerekomenda ang paggamit ng mga pad upang subaybayan ang iyong pagdurugo sa mga unang araw ng pagpapalaglag.
Ngunit pagkatapos, maaari kang lumipat sa mga tampon o cup sa sandaling maging komportable ka. Maaari kang bumalik sa iyong mga normal na aktibidad, ehersisyo, trabaho, at iba pa sa sandaling pakiramdam mo ay handa ka na. Ganap na normal na makaranas ng iba't ibang emosyon pagkatapos ng pagpapalaglag. Maaaring gumaan ang iyong pakiramdam, maging kalmado at masaya, o maaaring makaramdam ka ng kalungkutan, pighati, o magkahalong iba't ibang damdamin. Nagsisimulang bumuti kaagad ang pakiramdam ng ilan. Ang iba naman ay maaaring mangailangan ng mas maraming oras. Kung nahihirapan ka, makipag-usap sa taong pinagkakatiwalaan mo na maaaring magbigay ng suporta at dalamhati. Walang katibayan ang inirerekomendang tagal ng panahon na kailangan mong hintayin upang makipagtalik pagkatapos gumamit ng mga tableta sa pagpapalaglag. Maaari kang makipagtalik kapag handa ka na. Ang pinakamahalaga ay makinig sa iyong katawan at pagnanais. Ang iyong regla ay maaaring bumalik sa humigit kumulang 4 hanggang 6 na linggo. Mabilis ding babalik ang iyong fertility. Kaya naman, maaari kang mabuntis kung ikaw ay nakipagtalik ng walang proteksyon sa loob lamang ng 2 linggo pagkatapos ng pagpapalaglag. Kung nais maiwasan ang pagbubuntis, inirerekomenda na simulan kaagad ang paggamit ng contraceptives. Kung meron kang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa aming mga tagapayo sa pamamagitan ng pag-email sa info@safetochoose.org o mag-message sa live chat sa safetochoose.org/tl. Mahahanap rin kami sa social media @safetochoose. Nandito kami para suportahan ka.